Good morning guys! For today's video, magluluto po tayo ng jajangmyeon para sa almusal after uminom na amazing pure organic barley. Katatapos lang po uminom kaya magluluto po tayo ngayon. Ito pong sauce, binili ko lang po to para madalian lang po. Kasi minsan wala naman po tayong time para mag-create ng mula sa puno. Kaya mag lang po tayo, ready to mix na lang tayo ngayon. Kaya ito po, ngayon po ay boiled na po ang ating tubig. Hinaan po natin ng konti. Ito po ay nagawa ko to po kagabi, ang noodles, homemade noodles. Tapos ilalagay po natin dito, naka-freezer pa po kasi yan, kaya medyo may ice pa ng konti, pero madali lang po yan, mawawala din sa mainit na tubig. Kaya ito na po siya. After, dagdagan po natin ng konti ang kanyang heat. Ayan na po, naghiwa-hiwalay na po ang ating noodles. Konting hintay lang po. Ito po ay ating hugasan ng malamig at nang hindi sila magdikit-dikitan at hindi po malata. Kailangan hindi po masyadong malata kasi nga pangit na po. Kailangan sa homemade noodles natin, fresh noodles kumbaga, atin po siyang hintayin sandali bago po natin hugasan. Kailangan po natin galaw-galawin dahil minsan ay dumidikit din sa lutuan natin. Ayan, kumukulo na po siya. Maya't maya po, kunin na natin at hugasan ng malamig na tubig. Titingnan po natin kung luto na siya. Hindi madakot. Kunti na lang po. Kunting-kunti na lang. Maluluto na siya. Minsan po nilalagay nila sa strainer na may hawakan para gaganyan-ganyanin na lang po taas baba kung yan po ay luto na. Sa mga nagbebenta po, ganyan po yun, magbenta ng noodles, jajangmyeon, mga fresh noodles, lalo na sa Korea. Kaya ito po ay pwede na po nating tanggalin sa apoy. Off lang po natin. Hinaan natin konti. Tapos off lang po natin ang ating apoy. Kasi baka ma-overcook, malata at magsidikitan po sila. Ngayon po ay hugasan po natin siya ng malamig na tubig para hindi siya po magdikitan at hindi po siya lumata ng gusto. Ngayon po ay lagay na natin sa strainer. Yan. May matching sa kabilang bahay. Yan. Tapos ilulublob
ilublob po natin sa tubig. At saka yung mga yung mga dry na harina na nasama sa luto dahil para hindi po siya magdikit pagka pinracer mo siya, na po siya na katanggal para hindi siya magmelty. Nagme-melty po kasi pagkasama po yung mga powder. Alam niyo po yan. Tapos hugasan po natin ng tubig na inumin. Para po mawala ang dumi niya lalo. Yung mga melty na mga powder na. Kaya ito na po siya. Tapos mag-iinit lang po ako ng sauce na ready, mix sauce na ready na po. Ito po, nilagay ko na po yung sauce para mainit. Lagyan po natin ng konting tubig. Ayan. Pwede na po natin i-off dahil init lang po yan na konting dagdag ng tubig na hindi matuyuan. Kaya yan, ilagay natin yan, tapos atin pong halu-haluin. Yan po ang ating umiikot ang ating pat. Yan po ang ating jajangmyeon. Na po, ilalagay na po natin sa pinggan at ready to eat na. Yan. Like a choco barley flavor. Ay, flavor. Yung kulay dahil black din po siya. Yan. Hindi po sila magkapareho ng flavor ng choco barley dahil ang ating choco barley ay may amazing pure organic barley. Kaya naging choco barley. Pero ang itong ating jajangmyeon Korean foods, ito po ang ating i-almusal. Let's eat po. Kain na po tayo. I-try ko po. Masarap. Masarap ang ating jajangmyeon. Let's eat na po. Tapusin natin ang almusal. Bye-bye. Siya nga po pala, nilagyan ko ng konting asukal dahil wala naman po akong ibang ingredients na dinagdag dito. Kaya ang masasabi ko lang, mas masarap po pag sarili mong gawa ang sauce. Kasi may mga kasama maraming ingredients. Ito, ilan-ilan lang. Kaya, nilagyan ko pong konting flavor. Ayun. Nahalo ko na po. Kaya kain na tayo. Let's eat. Babush.